Magandang araw po kay Eduardo. You can see the writing on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine, so you better go take it. Always, they need a new replacement. Decentralized, can't contain it. We're changing lives, yeah, upgrading. Call it suicide of the older generation. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Nandito tayo ngayon sa Luneta Park. Okay, itong nilalakaran natin ay anong street to? Ito yung Padre Burgos Avenue. Kaya makikita nyo yung ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo ay nag-aabang para sa pagsisimula ng National Rally. Yan. Ba, kapag kano ko po. Yasa ko po, makakintindi ko po. Ayan na. Ayan, SFM, gentlemen. SFM, gentlemen. SFM, gentlemen. Hello. Ang balita ko, no, sumobra sa bilang, no, yung estimated. Ngayon, ang huling panood natin sa TV ay umabot na sa 1.5 millions na mga kapatid na nandito ngayon sa Luneta Kanya 25 news. Ayan po. o Quirino Grandstand sa Manila. Isa rin pong paalala ulit. Dahil malapit na pong alas 2. Yes. By the way, magandang araw sa inyo, kakwentuhan. Designated areas. Ngayon ay naglalakad tayo ngayon dito sa Official na programa. Yes. At ito sa Padre Burgos Avenue nagkaroon yata siya ng para pasinayaan ang taas kamay sa mga nakapanood. gagawing national rally ng mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo. Yung skit na ginawa kanina ay may karugtong pa ngayon. May karugtong pa yun. Ayan. Ito po yung cast ng Grabe, ang daming tao. Kilala niyo sila Julio, di ba? Sila Genesis. Wow, grabe. Ang bango ng pusit, yung iniyaw na pusit. Ayan. Ito sila para sa part 2. Ito kasi ka Erbil. Si Erbil. Ano ngayon? Si Erbil, unang ngayayan na eh. Okay, meron silang ginawang stage dito Dapat kasama mo dito na TV monitor Kaya lang, inassign ako para sa mga hindi nakaabot sa mismong stage ng Quirino Grandstand. dito. Kayo po yung aking kasama. The privilege is mine, Tony Pe. And of course, equally proud to present to you. Yan, Kuya Pao. Okay, dito sa mga dinadaanan natin, no? Grabe. Yung paghihintay ng ating kapatid dito sa Center Island. Kaya nandiyan sila. Ang balita kong araw mula pa kahapon ay hello. ay maaga na nagpunta rito, no? Mga tanghali pa lang at dito na sila natulog. Yung iba kaninang madaling araw ng January 13. Grabe, no? Grabe yung unity ng ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Kapag may mga ganitong pagtitipon, talagang nagpupuntahan talaga sila, no? Ang kanilang national rally ay hindi lamang dito sa Quirino Grandstand, Manila, kundi sa iba't ibang bahagi ng bansang Pilipinas. Special mga set na mga performers or set na performances at kayo umpisa natin. Nagbabala ko magdala ng sasakyan pero hindi ko na talagang nakuhang subukan dahil nga siguradong may stranded tayo dito sa pagpunta sa Quirino Grandstand sa National Rally ng Iglesia ni Cristo. Yan, nandito na tayo sa Rojas Boulevard. Kasi ang plano ko talaga, kung magdadala ako ng sakyan, doon ako magpa-park sa harapan ng Manila Hotel. Sarado pala itong Padre Burgos. Even yung Rojas Boulevard.
your chance to be ruthless. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time. Grabe, no? Siguro umabot na to ng 2 million, no? Kaninang mga bandang alas 11 ng umaga, ang sabi nasa 1.5 millions. Ngayon, ano, siguro mga 1 o'clock na. Kasi yung pagpunta ng mga tao dito, tuloy-tuloy pa rin. Kanina nung sumakay tayo sa LRT Balintawak, may mga papunta pa dito, no? Marami pa sila. Yan, dito na sila nag-camping. Tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. Yan dito mga nag-aantabay sa pagsimula ng National Rally ng Iglesia ni Cristo dito sa Quirino Grandstand, Manila. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Yan, may mga tent nga sila dito, no? Then it's your chance to be ruthless. Then it's your chance to be ruthless. They don't wanna see me make it, they don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. Not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face. Magkaisa para tumatag ang bansa. Kaya na nga sikusunin, hindi sariling mithiin. Grabe, ang ganda ng mensahe ng kapatid natin. That any place that I go, I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. And I think that the pain that's deep inside. Thank you po. Para po sa ating next performer, please welcome po. Ito na po yung Luneta Park. Ito po. Yan na po yung monument ni Gat Jose Rizal. Grabe yung preparasyon ng kapatid natin, no? Pagdating sa mga ganitong national rally, talagang nagkakaisa sila. Kita mo, no, sa iba't ibang panig ng probinsya o lugar dito sa bansa na nagtipon-tipon ngayon dito. Ngayong araw, no, Lunes, January 13. Ito, grabe, ganda ng mensahe na ito. Unahin ng bayan, huwag bangayan. Tama naman, tama naman. Hindi na tayo natuto, eh, no? Patawid tayo ng Ross Boulevard, papuntang Quirino Grandstand. Pangasinan! Maraming tao. Yan, ito po yung Luneta, si Gat Andres Bonifacio, o I mean, si Gat
Jose Rizal. Pangasinan. Sinan. Saan sa Pangasinan kayo? Lingayen! Gawin daw na Colpet, mga taga-Negros. Negros! Yung panahon dito, paiba-iba, no? Kanina umaambon, ngayon umaaraw, no? Ang tiyaga ng mga ating kapatid dito sa Quirino Grandstand, Manila. Okay, ayan po ha. Bawal po Walang makakapigil kahit na bagyo o ulan o matinding araw o matinding sikat ng araw dito sa Quirino Grandstand. Huwag po pumasok sa mga may tansi na mga barricade. At reminder lang po sa mga portalet natin, meron po tayong 380 portalet sa Quirino Grandstand. Northbound po naman po ng Intramuros sa may Anda Circle. 60 portalets at 60 portalets po ang maaaring natin magamit dyan sa southbound area, Rojas Boulevard area po. Yan, may baon. And tuloy-tuloy lang ang ating entertainment ngayong hapon. Gusto nyo ba ba? Hindi namin marinig! Gusto nyo ba ba? Itong simula, itong rally ay mag-start ng 4 p.m. ngayong hapon. Pero kahapon pa lang ay unti-unti na nagpupuntahan ng mga ating kapatid dito sa Quirino Grandstand. Yan na po. Okay. At para sa performance nito, tawagin po natin sila Director Lucas, si Reverendo Arthur Lagunan, IT Salvador, Selena Estrella, Kalilipat na lang. Nasa Quirino Grandstand na tayo, kakwentuhan. Yan, kagabi no, sabi, dito sila natulog na no, may mga kanya-kanya silang tent. Kahit sino pwede pumunta rito ay welcome. Kahit na mga politiko, lahat po tayo ay welcome. Hindi sana tayo Pilipinas dito, di ba? Oo, alam ko. Pero wala naman po may issue na masiraan tayo. No. But it's someone's fault. So someone has to be responsible of this abala. Pinapalag ko. kasalanan mo eh. Why me? English ka ng English? Grabe. Ang daming tao. Wala akong sinisisi rito. Pero kasalanan mo ito, driver. Grabe itong Quirino Grandstand. Hindi mahulugang ng karayom, no? Sobrang dami. Maganda pa, tanungin natin sila. Di ba kasalanan ng konduktor? Oo, kasalanan. Kasalanan mo, masyado ka po. Alam mo, ha? Ayun na naman tayo eh, ha? Nagsisisihan na naman tayo. Nagsasabayang pagpigkas na naman tayo eh. Mga ma'am, mga sir, pasensya na kayo. Select naman namin ito bago tayo magbiyahe. Pero siguro, sa pamisyan, ay pagpuna. Yun! Palakpakan natin siya kasi inahin niya. Ano siya may kasalanan? Ito po sa tingin ko po, yung kanto sa sasyan tayo. Huwag po na sayangin o puso yung oras natin at kakuntungan kung sino po may kasalanan. Bakit hindi na lang po natin nagugulin yung oras natin para magkaisa, para solusyonan po yung problema. Ang dapat mag-isip ay may kasalanan. Hoy! Siya! Dapat mag-isip ka rin. Ikaw mag-isip. Ikaw mag-isip. Kasalanan mo, ikaw mag-isip. Ikaw mag-isip ka rin. May naisip akong solusyon. Ano? Operation Tula. Gusto na namin kasi I miss my Philippines so much, ha?
Yung kanilang mga placard nila dito, no, walang anti, walang pro, kundi para sa bansa, yung kanilang mga placard, no. Katulad yan, no. Kapag Ito. hindi kanya-kanya, ibang-bahagi. Pawid tayo sa kabila, sa mismong Luneta Park, dun sa pwesto ni monument ni Dr. Jose Rizal. Hindi makaroon ng maluwalhati sa paroroonan. Grabe, nagugutom ako ah. Kaya dapat, ano sigla niyo dyan dito ni Pet? Ano po? Dapat, magkaisa, magtulong-tulungan. Hello po ma'am, magandang hapon. Peace. At syempre para po sa puso natin ang ating pagkakaisa ngayong hapon na ito, ngayong araw na ito. Ituloy-tuloy po natin ang series ng ating special performances. Kaya po, ang stop yan, Tonyo. Opo! Grabe yan, no? Daming tao yan. So hindi lang natin alam kung hanggang saan sa Roas Boulevard yung dami ng tao. Sa father side po naman yan. Sa mother side. Nandito, papasok tayo sa Mga kabalik, ikan! Anak! Luneta Park. Okay. Ang ganda, ang ganda. Ang ganda ng placard, no? Ito na! Introduce natin sila! Kuya Pao! Alam mo kung ikaw ay isang politiko, pag nabasa mo ito, no? Tatablang ka eh. Eh, ang tanong, kung politiko ka, ay tatablang ka nga ba? Diba? Director Cuevas, Aljo, Rapido, and Leo, Estrella! Daming tao. Ay, sorry po. Sorry po. Nakakapatid sila. Yan, dito talagang ano, no? Siksikan ng mga tao. Yan, kailangan mo lang mahabang pasensya. Dami. Wow. Solid. Solid ang mga kapatid natin. Ayan po yung Roas Boulevard. Punong-puno ng mga tao. Ang ating mga kapatid. Dito may mga touring pa, no? Touring na yan.
So ngayon, ongoing yung program. May live band sa mismong Quirino Grandstand. So tayo, natita tayo ngayon sa Luneta Park. Nag-iikot pa rin, no? Daming tao kahit doon sa may gilid, no? Yan. Sa may parang garden nila. Schedule na lang. Dami. Grabe, solid, no? Solid ng pagkakaisa ng ating kapatid sa Iglesia ni Cristo. Imaginein mo, no? Napagbuklod-buklod nila ang mga tao dito sa Quirino Luneta Park. Quirino Grandstand. Luneta Park. Dami, oh. Yes, buti at nakisama ang panahon natin. Kanina actually umulan-ulan eh. Ulan, araw, malakas na araw, ulan, ambon. Yan. Ito si Haring Araw. May live band para hindi naman maboring yung mga ating kapatid dito sa Luneta Park o Quirino Grandstand. Hi, ma'am. Andito, naghihintay pa rin, no, yung mga ating kapatid. Yan, ganda ng panahon, oh. Makulimlim na kalangitan na sinasagawa yung National Peace Rally ng Iglesia ni Cristo dito sa Quirino Grandstand, Luneta Park, Manila. Ito yung giant Christmas tree dito sa Luneta Park. Ikot muna tayo sandali dito sa Luneta Park. Yung ating mga kapatid at the same time, no, yan. Tinitignan nila yung Luneta Park dito at namamasyal na rin, no, habang hindi pa nagsisimula ang programa ng INC, ang National Peace Rally, January 13.
So dyan po ginaganap yung dancing fountain dito sa Luneta Park. Grabe, ang ganda ng panahon, no? Makulimlim. Nakasama talaga ang panahon para sa National Peace Rally ng Iglesia ni Cristo dito sa Quirino Grandstand, Luneta Park, Manila. Ito yung Rizal Park Open Air Auditorium. Makita nyo, kakwento na ito mga ating kapatid. Nag-enjoy sila dito sa Luneta Park. Naglalaro para malibang naman kahit paano habang hinihintay ang programa ng Iglesia ni Cristo dito sa Quirino Grandstand. Nakakatawa yung laro na yun, ah. Sabi na, gugutom ako. Amoy bagoong. Ayun. May mangga pala. Kaya pala amoy bagoong. Kakagutom. Alright, magsisimula na yung activities dito mismo sa Quirino Grandstand. Kanina, nag-national anthem na dahil 3:30 PM na. So hindi lang natin alam kung sino yung nag-speak ngayon sa entablado. Mabuhay mo ang Pilipinas! Mabuhay Pilipinas! Pilipinas! Mabuhay Pilipinas! Ang mamamayang Pilipino! Maraming po salamat sa inyo. Pakinggan po natin ang susunod na Dito sa may daanan lang. Oh, ganda ng mga dahon bumabagsak. Parang confetti. So, nandun sa kabilang side. Ganoon din, no? Ang daming tao. Mas lalo nandito. mula sa iba't ibang sektor ng lipunan, iba't ibang reliyon, mga samahan, Grabe. at mga sakay Daming tao. para po magkaisa sa isang makayamang patuloy. Alright. So, siksikan, no? Okay dito dahil kailangan matyaga ka lang dito. Pahayag na hindi siya sumasang-ayon So, dito wala siksikan. sa So, isinusunod hintayin lang. na impeachment. Yan. Kasama natin mga kapatid natin, no? Dalawang Pangulo, What will happen is that somebody has a meeting. It will tie down the House, it will tie down the Senate, it will just take up on that, and for not, for what? For nothing. For nothing. None of this will help improve a single Filipino life. As far as I'm concerned, it's a storm in a teacup. naniniwala po kami na ang opinyong ito ng Pangulo ay para po sa kapakanan ng bansa at ng sambayanang Pilipinas. Yes. Ang ganitong posisyon ay hindi lamang po nagpapakita ng malasakit, kundi ng malinaw na pag-unawa
sa mga tunay na pangangailangan ng ating bansa. Ano po ang sabi ng Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa planong impeachment ng ilang samahan laban sa pangalawang Pangulo? Ang sabi niya, wala ito maitutulong para mapaunlad ang buhay ng kahit isang Pilipino. Tama po, mga kababayan. Ang sinabing ito ng Pangulo, mas marami pong mga mahalagang bagay ang dapat na pagtuunan ng pansin. Ang impeachment ay hindi lamang po pag-aaksayaw ng panahon, Yeah, correct. kundi ito po ay hadlang din sa pagtugon sa mga pangunahing problema ng bansa. Huwag po natin kalimutan, ang oras ng mga mambabatas sa ating pamahalaan ay mahalaga. Kaya dapat itong ituon sa totoong mahalaga para sa mga Pilipino. Kaugnay nito, ano pa po ang komento ng Pangulo tungkol dyan sa planong impeachment? Sabi pa ng Pangulo na ang impeachment ay isang storm in a teacup. Nangangahulugan, ito ay isang labis na pag-aalala, pagtatalo tungkol sa isang maliit at hindi naman gaanong mahalagang bagay. Sang-ayon tayo rito, mga Gagawin natin, kababayan. lalapit pa tayo doon mismo sa Quirino Ang Grandstand. pagsunod po ng impeachment ay mag-aaksaya lang ng oras ang Kongreso at Senado. Sa halip na gamitin ang kanilang mahalagang oras para sa mga makabuluhang usapin tulad ng edukasyon, infrastruktura Yes. at serbisyong pangkalusugan, ang mga mambabatas ay magtutuon ng isang bagay na hindi naman totoong makatutulong sa buhay ng karaniwang Pilipino. Yes, correct. Kaya sa halip na mag-aksaya ng panahon sa mga isyong magdudulot lamang ng mga pagtatalo, mga hidwaan, at ng mga bangayan ng mga nasa pamahalaan at ng mga mamamayan, hindi po ba dapat dapat na ituon ng ating mga pinuno ang kanilang pansin sa mga suliraning kailangang tugunan agad? Mga kababayan, hindi po ba totoo na kapag itinuloy ang impeachment ay magtatalo-talo, hindi lamang yung mga mamamayan, kundi maging sila mismo na mga government officials. Hindi po ito gusto. Ito po ay ayaw ng maraming Pilipino. At ito rin ang ayaw ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Yes. Patay na ni nakapaliso. Kaya mahalagang alalahanin po natin ang sinasabi sa Biblia. Sa Filipos 2:3-4, sa Magandang Balita Biblia, na ang sabi, huwag kayo gumawa ng anumang dahil sa pansariling layunin o Kasi pagyayabang. stop yung mga tao dito. Sa Kaya halip,
bilang tanda mahirap yung movement. ng pagpapakumbaba. Ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Pagmalasakitan ninyo ang kapakanan Okay, ng nasa iba, Quirino, at Rojas Boulevard. hindi lamang ang inyong sarili. Ang mga talatang ito ay isang paalaala sa lahat, sa ating lahat, lalo na po sa mga nasa posisyon ng kapangyarihan. Ang kanilang tungkulin ay maglingkod para sa kapakanan ng mga mamamayan, So hindi tayo maka-move hindi masyado po dahil... para sa sariling o pansariling interest. Sorry po, sorry. Ang unahin, huwag sarili! Aming kahilingan na uklaran ng bayan. Magkaisa para umatag ang bansa. Magkaisa. Nakalagay pa sa atin, yan ang sinisigaw natin na yan. Magkaisa, huwag mag-isa. Yes. Bayang ang asikasuhin, hindi sariling midhingin. Unahin ang bayan, huwag bangayan. Yes. Correct. Pahinga muna, pahinga. Nasa kama. INC is for unity. Kailangan natin peace in the Philippines. Ano po ang itinuturo ng Biblia na dapat gawin? Sa awit 34:14 ay sinasabi, lumayo kayo sa masama at gawin ninyo ang mabuti, pagsikapan ninyong kamtin ang kapayapaan. Tayo sumusunod tayo sa apat para makapunta tayo doon sa malapit sa Quirino Grandstand. Medyo mabagal lang talaga yung pag-usad natin dito dahil daming tao. Ito po ang itinuturo ng ating Panginoong Diyos. Ito po ang dapat nating gawin para kamtan ang kapayapaan, lumayo sa masama, at gawin ang mabuti. Christmas tree. Ano po ang isa sa mga gawang mabuti na dapat gawin para sa ikapapayapa? Ayon pa rin sa pagtuturo ng Biblia, ipagpauna ng isa't isa ang iba. Batayan sa Roma 12:10. Ang sabi pa, huwag lamang ang sarili ninyong kapakanan ang inyong isipin, kundi ang kapakanan din ng iba. Yan ay nakabatay sa unang Korinto sa 10:24. Kaya para sa kapakanan ng kapwa-tao at mga mamamayan, dapat isang tabi ang mga pansariling kapakanan at mga personal na ambisyon. Alang-alang sa mahal nating bansa, dapat magkaisa. Iwasan
Kalabaw, pero ikaw hindi ko nakikita. Okay, nandito tayo sa kabilang side ng Ross Boulevard sa Quirino Grandstand. At may mga umiikot na mga helicopters dito sa Luneta o Quirino Grandstand. ay hindi po manisusulong ang kapayapaan. At kapag kalimutan ang madali, hindi po makaharap ang paglutas. Nais natin katamanin ang nagkakaisang Okay, nandito ulit tayo sa Quirino Grandstand. Pilipino at isatinig ang kanilang pinag-isang Di alintana, no, na para talagang sa isang mapayapa at nagkakaisang matyagang naghintay ang mga ating kapatid dito sa Quirino Grandstand bago pa man magsimula ang aktibidad ng Iglesia ni Cristo, ang National Peace Rally. ang minanais at pinapangarap na maayos, epektibong paglilingkod at paglutas sa lumalanang kahirapan na pinanunungkapan ng katuwalian at korupsyon, kalamidad, kriminalidad, bangayang pampolitika at iba pa. Kinikilala po nating lahat na nagkakatipon ngayon na sa pagkakaisa, kapayapaan at pagkakasundo lamang natin makakamit ang hinahangad na pagunlad at pagsulong ng ating bansa. Sa bahagi po naman ng kapatid na Romel Topacio, kanindigan ang pagpinito ito ng Iglesia ni Cristo ay konkretong kahayagan ng suporta sa naunang pahayag ng Pangulong Bongbong Marcos na hindi sa sang-ayon sa isinusunod lang po, may pasyente na. laban kay Vice President Sara Duterte. Kinatigan din po ng Iglesia ni Cristo ang posisyon ng Pangulo na ang impeachment ay hindi makapagdudulot ng kabutihan sa buhay ng kahit isang Pilipino. Hindi lamang ito pag-aksaya sa oras ng pamahalaan, kundi makakahadlang din sa pagre-resolva sa marami at pangunahing problema ng bansa. Mataas na presyo ng bilihin, mababang kalidad ng edukasyon, So, may dalawang helicopters. struktura, kriminalidad, seguridad at iba pa. Higit sa lahat, ay mauwi lamang sa pagtatalo-talo at pagkakampi-kampi, hindi lamang ng mga mamamayan, kundi pati na rin ng mga opisyalis ng gobyerno. Pagkakagasta Okay, kakwento, ang nagsasalita pala kayo na ay si Congressman Marcoleta. Kinakwento niya yung mga nangyayari sa Congress sa mga investigasyon o sa war on drugs at kung ano pang iba. Dapat pag-usapan, ang kanilang pilit na itinatanong ay paggamit o Ito si Marcoleta, magaling to, magaling. 2022, Kaya sa halalan, okay, titingnan natin, no? Vice President, ito ang dapat harapin ngayon sa pamamagitan ng pagkakaisa, pagkakasundo at kapayapaan. Hindi po biro-birong problema ang inaharap ng ating bansa. At bago po ako tuluyang magtapos, payagan ninyo kong ulitin ang sentimiento ni Edmund Burke, isang English political philosopher na sinabi niya, "The only thing necessary for evil to triumph is for good men to do nothing." Sa Tagalog po, ang tanging kailangan para magtagumpay ang kasamaan ay magsawalang kibo at walang gawin ang mabubuting tao. Maraming salamat po at magandang hapon po sa ating lahat.
Kahit bago ng susunod, ano na, kung tayo sa likod. Kaya sama-sama tayo para sabay-sabay uwi mamaya. Kahit bago ng susunod, dali. Ngayon naman po ay pakikita sa Lolo si Kapatid na Arnel Tumanan para sa Love Mission. Mga mahal po namin kababayan at mga kapatid, sa inyo man po, magandang hapon sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at pakikiisa sa isang dakila at makasaysayang aktibidad na ito. Narito tayo ngayon mula po sa iba't ibang sektor ng lipunan, iba't ibang relihiyon, iba't ibang samahan at sanay ng pamahalaan upang isagawa po ang ganitong mapayapang pagkilos. Gaya po ng ating tema, pambansang rally para sa kapayapaan. Isigaw po natin ang kapayapaan! Kapayapaan! Maliwanag po sa atin na isang aral ng Diyos na nakasulat po sa Biblia na dapat tayong magpasakop sa kapangyarihan o pamahalaan ng bayan, na yan po ang katangian at sinusunod ng mga kaalib sa Iglesia ni Cristo. Eh sino ba nagsabi sa kanya na tayo ang mayurya? Pero sa dami natin na at sa lakas ng tinig ng mga mamamayang Pilipino, eh parang tayo lang nasa mayurya. Ang totoo na ito sana ay maunawaan at maintindihan ng marami, lalo na ng mga namumuno sa ating bansa, na itong ginagawa po natin, mga mahal naming kababayan, sa pamumuna ng Iglesia ni Cristo, ay pagtulong natin sa pamahalaan. Tumutulong tayo sa kanila na kanilang makita, na kanilang madama ang tunay na damdamin ng taong bayan na naglukluk sa kanila. Mula pa kanina, sa mga naunang nagsalita at maging sa mga video presentation, ay ipinakita na po kung gaano katindi at karami ang problemang dinaranas ng ating bansang Pilipinas, na yan po ang dapat na unahin na asikasuhin at bigyan ng solusyon ng mga naluklok sa tungkulin o namumuno sa ating bansa. Nakalulungkot ang inuuna ng iba sa kanila, yung mga nagbubunga ng awayan, nagbubunga ng hidwaan, na alam naman nating lahat na ang ginagawa nila, pamumulitika lamang. Tulad ng isinusulong nila na impeachment ng pangalawang Pangulo. Sinabi na ng ating kagalang-galang na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at alam na po ng marami nating kababayan Pilipino ang totoo nating lahat. Kasi po, kahit mahihirap lang ang maraming Pilipino,
marunong naman tayong umintindi. Hindi tayo magpang! Isigaw nyo nga, hindi magpang! Hindi magpang! Hindi magpang! At lalong hindi tayo bobo! Hindi bobo! Naintindihan po natin, naunawaan po natin na yung sinabi ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay tama. Totoo na yan isinusulong nilang impeachment laban sa pangalawang Pangulo, hindi po makatutulong. Hindi po makapag-aangat ng kalagayan ng pamumuhay ng kahit isang Pilipino. Ang tanong, yan ba naintindihan ng mga mambabatas? Hindi! Naintindihan? Hindi! Eh may ginawa silang manifesto raw eh. Na sila daw ay nagkakaisa na suportahan ang Pangulo ng ating bansa. Kaya lang! Ang tataka, ang kanilang ginagawa, kakaligtaan. Sa pagkatahasan nilang sinasalungat, kinukontra yung sinabi ng Pangulo ng Pilipinas. Mga kaibigan, mga kababayan, at mga mahal po nating mga kapatid, hindi na kakala, matindi na ang problemang mararanasan ng ating bansa, lalo na po sa ekonomiya. Hindi po ba yan ang dapat talagang unahin at bigyang solusyon, bigyang prioridad ng mga namumuno sa ating bansa? Kaya rin nabanggit natin, nakalulungkot po sapagkat hindi yan ang nakikita natin ginagawa ng iba sa kanila. Ang ginagawa ng iba ay nagpapalubha sa problema pangkabuhayan ng Pilipino. Ang magbigat pa, yung ginagawa nila, nagdudulot ng pamamahagi, nagdudulot ng kaguluhan, hidwaan at pagtatalo. Doon ipinarating ng Panginoon ang pagpapala. Pagpapalain. Kaya, pagka nagkaisa, paano ka pagpapalain kung watak-watak? Paano ka pagpapalain kung may hidwaan? Kung may kampi-kampi? Sa makatwid, yan po ang pinakalundo ng ating rally na ito. Pambansang rally para sa kapayapaan, pero magsisimula yan sa pagkakaisa na nais ng ating Panginoon Diyos. Sabagat, sino ba ayaw na magkaisa? Sino ba ayaw na maging mapayapa? At higit sa lahat, sino ba ayaw ng pagpapala? Lalo't galing sa ating Panginoon Diyos. Pero, paano natin magagawa yun? Magkakaiba tayo ng lingwahe. Meron tayo dito mga kapatid. Nakikita ko po eh. Maynila, Rizal, Laguna, San Pablo, iba't ibang dako. Magkakaiba tayo ng lingwahe at dialekto. Magkakaiba ng partido. Magkakaiba pa ng relihiyon at interes. Paano po magagawa yung pagkakaisa? Hindi po mahirap. Ito marami pa rin tao dito, no? Hello mga Justin! Kuya, balikan mo.
Ang alam ko hanggang 6 lang yung kanilang programa dito sa Quirino Grandstand. 5:20 na ng hapon. Ayan. Kasi tinapos na kasi kanina nanalangin na sila. Okay, officially ended na yung kanilang programa dito sa Quirino Grandstand. Ngayong January 13. You can see the writing on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine, so you better go take it. Always, they need a new replacement. Decentralized, can't contain it. We're changing lives, yeah, upgrading. Call it suicide of the older generation. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah.